Nakakaloka, grabe. Tiningnan ko yung viewership ng hearing, iba't ibang platform. Kasi, meron sa Senate, meron sa Inquirer, meron sa iba't iba, girl. Tapos meron pa mga vloggers na nagla-live commentary. Girl, 100,000 plus live viewership. 100,000 plus across all platforms including mainstream media and bloggers. So ibig sabihin, nakatutok ang nakatutok. Nakatutok na, hindi mo ba isusubo? Parang ganyan. Nakatutok. Oo. Nakatutok ang taong bayan. So, ito yung nakakaloka. Pwede siyang maging, girl, anything can happen. Right now. Na halimbawa, kailangan ipatawag si James Kumar. Ngayon, pag ayaw nilang umappear, di ba? EDSA 3 na raw. EDSA 4 na po. EDSA 4 na ng EDSA 3. Hindi nga lang nagtagumpay yung EDSA 3. Di ba? Nakakaloka. Hindi nyo na, di ba? Hindi nyo ba sinuwebay? Hindi nyo ba tinignan yung mga viewership? Bex, nakakaloka. 100,000 plus. 100,000 plus. Wait lang, I am everything. Bigyan natin ng chance si Tita Helsie kasi Tita Helsie wanted to talk about kung gaano kadali i-manipulate yung drug testing kit. Kasi drug testing kit ang ginamit ni BBM di ba? Yes, Tita Helsie. Hi. Yeah, go ahead po. Kwento na po kayo. Hey, good morning. Good morning na ba? Yes, good morning na dito. 1 a.m. na. Yeah, good morning na sa inyo. Well, this is what happened when I think 8 years ago. But I did bought at Walgreens kasi nasa United States ako. At that time, I have kasi sa management ako nag-work. So, I need to have a drug test. But the drug test is for the employment is just complete. So, what happened? My friend gave me a candy. I never know that the candy meron palang marijuana. So, I was so pissed. And I said, oh my gosh, why do you did this one? Kasi akala niya, hindi ako magda-drug test. So, what happened? I went to Walgreens. Tapos, sinabihan niya ako, well, we can find out kung ano, kasi I don't use that, and I'm so naive at the time that candy is part of, they can put that one inside. So I bought drug testing, that's we call, there's a 16 panel drug test with cup, and then there's 12, so I bought the whole. But it's like, it's only seconds, you can find out because of the color. 2 minutes, and then you can manipulate, you can put the wrong panel. It will show negative. So that's how I found out. Pero sinunod niyo po yung procedure niya. Yes, but my friend is a nurse, but she told me, you can manipulate that, Jenny. I said, it doesn't matter because they have to get a P test for me. I'm just got lucky that the employment called me. So she told me, drink a lot of water. I said, oh my gosh, this is crazy. So nag-detox lang po kayo? Nag-water lang kayo? Yes. And my husband said, you can manipulate that one. I said, oh my God, this is insane. I cried because my job is, I work in international shipping. So I have to make sure they have to do background check, 3 background check. It's like the whole. And all they told me is just drink a lot of water, drink and then melt. And I said, I have no choice. I have to do it because I have to get a P test for the next day. Then it went negative. So as long you, that's what I'm saying. When I see that, this morning, because it was evening here in United States about the investigation, sabi nila na nag-ano ng panel drug, yung panel ang nilagay ni BBM, they can manipulate that. That's what I'm saying. If they put the wrong strip, they can say negative. That's why I said that's BS.
because it should not be. They should be. He should do the like Sarah or whoever. Ang The, ginawa niya, the laboratory test. yes, The laboratory test. because the sleep test is only 5 to 10 minutes. You can do that. You can buy at Walgreens. Mhm. So you can do that. I mean, Yeah, yeah, but actually when they revealed that the drug test done utilize a drug test kit. Di ba? Parang, nakakatawa po. Parang, Yeah, talaga ba? that's why What was your response doon sa challenge? yes, ni Pia? yes. I said, oh my gosh, it should not be, because like me, they don't allow that. They have to do they have to do P test. But me, I always bought what you call that, the one that BBM, because I have a son at the time. So every time he go home, I told him, P this one, because I have to make sure you're not in the drugs. I'm very protective with my son. So he peed that, and I said, please, so that I know what's going on. So that's why I bought that one. That's why I know that. And it should not be like they're trying to say, hey, because they can say, hey, this is negative. You know what I mean? Because I do that. I always buy the 16 panels all the time. When my son, because I have one adopted son and I have my son. So I've I always actually bought read that. I've actually read on drugs.com. It's like an article published that there is a 10 to 15% false negative and a 5 to 8% chance of false positive for the cassette test. They Yeah, but should have discussed that in the Senate inquiry also. Yung problem kasi doon sa Senate inquiry, hindi nila define yung value ng drug test na ginawa ni BBM. But It should have been, drug test kit yung ginamit. Yung drug test kit can only prove that you are sober, you are clear of drugs for at least 3 days. Kaya And the nga- test that was conducted is there is a chance that it is 15% yes, wrong. yes. Diba? I agree. Because that's why they call only for home tests. They don't do that for if you have an employment, they don't allow that. But if I'm BBM, if he wants to serve to be a president, I don't want him to have a P test. I want the hair follicle. That's the only main thing that I will believe him, that he doesn't use that. But if you say P test, no, I will not do that, because you can buy that. Or a blood test. You can do that. Blood test, you can able to see like how many, because me, when I have the whole complete test, I have the blood test, I have a P test, and it takes a day. They call me, the doctor, the clinic called me, said, your test is okay, but let your employer call you. So that's why I found out. Ayan, wait. Si Kalma meron siyang gustong i-add eh. Ano yung gusto mong i-add kanina? Ang sa akin naman is, ngayon, na accused na kasi si BBM ng ganyan, a public office is a public trust. Yes. Hindi na natin mambindahan ng constitution para magdagdag tayo ng requirements. By mere legislation, hindi natin pwedeng baguhin. Ang tanging magagawa lang natin ngayon ay yung anong standard na gagawin sa pagkuha ng drug test. Kasi may nabasa ko kanina, nasa interview pala ni Tuning, bit-bit lang daw niya yung urine test papunta sa Yes. binubula. Sinong ginagago ngayon? Ang buong Pilipinas ginagago na tayo pag ganyan. Nakakainis. Ulitin ko, public office sa public trust. Bakit niya hahayaang tatagal pa itong investigation kung sinasabi nilang waste of time? Hello, magpa-drug test siya kung wala siyang kasalanan, wala siyang tinatago. Bakit niya kailangang umiiwas? Yung drug test niya talaga doon sa sinto, questionable yun eh. Yung standard na ginagawa nila doon, yung protocol na ginagawa nila doon. Ayun lang.
kung ayaw nilang makita ulit sa Monday yung ano, di magpa-drug test siya ulit, mag-blood test siya, whatsoever, yung credible na masatisfy ang taong bayan. Pero as of the moment, wala na talaga, basang-basa na yan. So mag-aantay pa ba siya na may lalabas sa mga video at sa mga pictures dyan? Pag lumabas yan, tapos na ang boxing. Kaya, Sa isang banda, kaya- ano rin yan eh. Sa isang banda, kalma. O sige, ganyan ang gusto nyong gawin. Eh, magpa-percolate talaga to ng bonggang-bongga kasi Correct. they don't understand. Ito yung problem dun sa mga dun sa mga galit sa atin na nagki-criticize sa government. You don't listen, okay? Yung drug test ni BBM is different doon sa video na kiniklaim na meron, doon sa mga pictures, sa mga ebidensya na nagdodrogay siya, ganyan-ganyan. Those are independent of each other. Yung drug test na dinidemand kay Bongbong, it has something to do with the confidence of the people. If he wants to keep the confidence of the people, mag-adhere siya dun sa request ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, yung video na yan na hindi nga natin alam kung sino ang meron, ganyan, and we do not know kung meron na ba si Mother Dragon yan at tumatiming lang siya. Pati yung mga pictures na yan, hindi natin alam kung hawak-hawak niya na yan at tumatiming lang siya. We do not really know. But the value of those and the value of drug test are not really dependent on each other. Kapag ka lumabas, yung mga, sinabi ko na to kanina, pag lumabas yung video na yan at yung mga pictures na yan, pag lumabas yan, how is this government going to explain it? 'Di ba? Ngayon, yung drug test, nagpa-drug test siya, negative. O at least kahit papaano may benefit sa kanya yon up until before maglabasan yung mga video. Kasi kung nag-negative, nagpa-drug test siya ngayon at nag-negative, makakabay siya ng time dun sa mga taong galit na sa kanya. Kasi at least nag-drug test ka, nakinig ka sa amin, ganyan. At least merong ganun yung mga tao na up until lumabas yung mga videos or yung mga ebidensya na sinasabing meron. Ngayon, kapag kunwari, ngayon kasi ang nangyayari, he doesn't adhere to the drug test pagkatapos meron ring threat na may video at may mga hard proof na ikaw ay addictus benedictus. Okay. Since wala kang ginagawa, nare-reinforce yung kwento. Diba? Na-addict ka nga. Aside from the fact na yung mga policies mo, pangbangag talaga. Diba? Yun yung problem. So, I do not know. Maybe, it sucks to be BBM right now. But, sorry ka. You signed up for this, for this job eh. So, you have to be truthful to us. Otherwise, alas dyan. Diba? Nanganganib buhay namin sa'yo. Ayun. Anyway, teka, bigyan natin ng time si Bisaya Mi. Bisaya Mi, meron kang gustong i-share? Bisaya Mi, hello? Ayan, sige, si Just Gina. Hello po. Okay, Bisaya Mi, yes. Bisaya Mi, very quick. Ano yung, meron kang gustong i-share? Kuan lang po yung ano ba yung kuan ko na yung sa yung mga criteria pala kasi na-discuss niyo dito po, nakikinig lang ako ng sa next na mga presidential and all that, yung Okay, sige. moral compass na magpa-drug test and all that. Tapos dagdag ko na lang din yung dapat alam din natin pala yung mga partners nila and mga interest kasi baka meron na namang mga ahas na naman like yung kay president natin ngayon, hindi natin na factor yun, di ba? We were just, personally me, I was just looking at BBM and that's it. Pero hindi natin na factor, hindi ko na factor na papasok pala yung partner as a problem pala. So next time pala parang okay, dapat tignan din yung mga sabit nila sa life or yung mga partner nila, asawa or anak, something like that. Which one do you want? White, black, or green? True. Okay. Ayan. Thank you, Bisaya Mi. Just Jean, meron kang gustong i-share? Yes, thank you so much. Gusto ko lang sabihin, Miss Joy, na with what is happening now, nakaka-disappoint talaga siya. Knowing na
I myself, ako nabudol talaga ako with my husband and all. Kasi we voted for BBM. Kasi nga, we trusted him before na ibabangon talaga niya ang Pilipinas. And nakaka-disappoint din siya because yun yung tawag ng tao yun yung ano ng mga tao na magpa-drug test siya or even answering the question just by answering yes or no whether addict pa talaga siya, hindi niya sinasagot yun. It is his obligation to be truthful to his oath. Nanumpa siya sa atin nanumpa siya sa bayan ng Pilipino na maging truthful siya. And by doing so, na ginagawa niya ngayon na parang binabaliwala na lang niya yung mga natin, yung mga bosses natin, yung mga question natin sa kanya, parang he's not being truthful at all. Kaya I hope na kung sino man yung nasa tabi-tabi ni BBM ngayon, sabihin sa kanya na ano at talaga ang tunay na nangyayari ngayon sa bansa. Kasi sa na-observe ko, marami talaga naghihirap ngayon. Yun lang po. And sa kanina din na Senate hearing, I must say na parang roller coaster yung emotion. But mas nananaig talaga yung awa kay Agent Morales kasi tama siya He was he's supposed to be a resource person lang. Pero why is it na yung character niya dapat kailangan talagang i-assassinate? And at the same time, na-amaze ako sa kanya kasi kahit na dinurog siya ng karamihan doon, I think si Senator Bato lang ata yung parang fair sa kanya. He stood up to what he said already, kung anong yung sinasabi na niya sa media, sa mga interview niya kay Miss Maharlika, and makikita mo talaga sa kanya na lahat ng sinasabi niya totoo. And before ako nag-join sa inyo earlier, I was actually reviewing his mga interviews before, way back 2000 and 10 years ago, and I noticed na ito si Agent Morales, parang ayaw talaga niya ng mga anomalya kasi yung mga interviews niya rin dati, yung mga ipinapalabas na yun dati ng mga anomalya, yun. Kaya it was not surprising yung mga PDEA agent na kasama niya before sa Senate hearing, galit sa kanya, walang mabuting nasabi tungkol sa kanya. Yun lang po. Ayan. Thank you, Just Jean. DFX, meron ko gustong i-share? Hello, kumusta, Miss Jo? Yeah. Kasi ganito, kanina kasi pinapanood ko yung hearing. Parang dumadating na sa point na na nauubusan na rin parang nauubusan na rin ng bala si Agent Morales. Kasi pangatlo kanina, di ba? So from the very start, hinahammer talaga siya nung PDEA, nung mga maraming grupo Tapos dumating pa to sila Santiago kanina. So talagang ang hinahammer sa kanya yung credibility niya So hindi ko alam kung hanggang kailan mag-last siya. Pero dapat at least para bang sa gera, kailangan magkaroon siya ng something magkaroon ng reinforcement. Like for example, is sana lumabas yung picture o kaya lumabas yung sworn statement na at least kaso hindi natin alam kung saan lalabas yun. I thought kasi talaga nung una, di ba, sabi ko sa inyo, baka ilabas ni Maharlika kahit naman sino sa atin yung iniisip kasi in-invite si Maharlika. Kaso hindi nakapagsalita si Maharlika dahil sa situation niya So, ang problema natin sa force, lalabas pa ba yun, di ba? Kaya pa ba kaya ni Agent Morales na mag-sustain? DFX, you have to understand, Agent Morales has been doing this since
early 2000s. Yeah, I know. At wala siyang pakialam whether the people are backing him up or not. He is gonna do it anyway. Actually, ganyan ka-badass si Jonathan Morales. So ako actually, hindi ako worried kay Jonathan Morales because I think he can manage. He can manage. But ang mas worry ko, dapat tayo, hindi natin kinakalimutan tong issue na to. 'Di ba? Kasi like for example, were they able to effectively bring down the arguments of Jonathan Morales? Hindi. Kaya nga sabi ko kanina, the more that they are bringing down Jonathan Morales' credibility, the more his credibility is shooting up. Bakit? Kasi hindi nyo sinasagot direkta yung mga questions ni Jonathan Morales, yung mga issues niya. Correct. Diba? And it is incumbent upon us to really work on it para maintindihan ng lahat ng tao na, guys, ito yung problem. Ito yung problem ni Jonathan Morales. Pagkatapos, ang sagot nyo kay Jonathan Morales, credibility niya. Pero, personal attack. Pero Miss Joey, ito ang... Taka lang, ma'am. Wait. Pero Miss Joey, ang kagandahan kasi nito, actually kanina may nakita rin akong post dun sa Hindi Mo Pera yan eh. Kasi tinitingnan ko yung yung streams, kung gaano kalalaki yung mga streams. So, dati yung mga mainstream media, nung 30, yung first and second, hindi sila nagla-live nung PDEA leaks hearing. Pero ngayon sa ABS-CBN, si UNTV, yung mga mainstream outlets. Talaga wala? Oo, nag-live sila ngayon. Yung first two, wala, parang sa ABS-CBN lang ata nag-live eh. Pero yung so nakikita natin, nagkakaroon talaga ng traction ng malaki. Hindi lang siya maliit na traction, yung talagang malaki yung percentage. Titingnan mo yung stats. Sabi ko, malaki to talagang gumagapang siya. So, ibig sabihin, Inquirer daw, meron daw live ang Inquirer. Yung Inquirer kasi, from the very start, meron sila Inquirer. Pero yung ABS-CBN, UNTV, wala sila dati yan eh. Kanina meron. Kasi chinek ko eh. Ang ABS-CBN, nag-start lang yan second. What? So at least I feel a little bit better now. Tapos nung third, saka yung third ngayon. Pero yung yung usual like TV5, DZAR, Pilipinas Nating Mahal, of course Inquirer, meron yun. Pero yung ABS-CBN, UNTV, 1PH, ngayon lang sila nag-stream. Kasi nakikita nila na grabe yung grabing engagement. So sumusunod na rin sila doon. Sana hopefully mag-sustain to para mas lalong maraming tao yung makakakita, di ba? Well, actually, sa totoo lang, wala ka na talaga aasahan sa mainstream media. It's really, it's really, well, ang nakakatakot nga dyan, di ba? Ngayon, sino ba, that's the reason why vloggers like me are, kumbaga, tayo yung nag-uusap-usap dito. Kasi yung mga gusto nating makita, hindi talaga lumalabas sa mainstream media. Kaya nga. Wala na talaga tayong aasahan sa kanila. Wala talaga tayong aasahan sa kanila. So, talaga natin, kumbaga parang, we really need to push back as a community. We really need to push back. Pero maganda yung effect eh. Kasi, yung mga vloggers, lahat tayo na community natin, napipersa din eh yung mainstream media na kailangan natin pumasok dito kasi wala andito natin yung mga tao, wala na nakikinig sa kanila, wala nang na pera na sila. Kaya nagtaka ako bigla nung tinitingnan ko yung stats. Uy, bakit nag-online na sila lahat? Ibig sabihin, talagang even yung stream ni Senate, ang laki ng engagement, nasa 175 plus na talaga. Maraming nanonood din na. Interesado talaga yung tao dun sa issue. Interesado talaga. That's basically that's the point. The point, yes. Ma'am Mariel Parsha, hello. Miss Joey. Hi, Joey. Teka, sorry. Si Everything, I Am Everything, gusto pala niyang mag-last point na. Go. Yes, thanks Ma'am Joy. Like the reason reinforcing yung discussion kasi it's a very good
mind-opening thing. The reason why the country is so interested, kasi this revolving issue involves three sections of the government: the executive, the legislative, and the judiciary. The reason why, kasi tingnan mo, pumasok si Senate President and he said in his opening statement, please do not use this hearing as a point of politicking or to campaign against things. So to close this up, PIDEA has an existing issues. They cannot even damage control the forms. I'm pretty sure someone is keeping it in the office and they are under the strict instructions of the Director General not to spill the beans because it will cause the PIDEA to internally implode of the mess that they have caught up with. The other one is that the Senate is now treading on a very thin ground. Tingnan mo si Bato kanina. He had a comment, a lot of the senators are coming in the hearing now, so he feels more energized and more empowered to ask questions kasi he feels that he's not like being pressured by the people to do this hearing. So instead, he feels empowered na meron ng ibang senator na nakikiupo, although all the invited speakers aside from ex-PIDEA agent is the one that actually that is where the issue should be starting. Kasi look, government should function only one thing and it's always constantly trying to improve supposedly. However, there are certain agendas na hindi talaga tugma dun sa direktibo, dun sa like expected performance ng government. And yun nga nagka-clash yung mga interest. So if this is a very good eye-opener na if we're trying to choose for candidates, we should really put inclination on someone who has a very strong vision na gusto talagang mag-serve, mag-lead, mag-uphold ng mandate kung ano yung nabuo sa constitution natin. It's true, it's very hard to change the constitution right now or during the political climate na ganito. But I think we are the ones who can make the change happen kasi we are the ones selecting people to put in the office. Yeah. And the other parts of the government will just follow suit. Kasi ngayon nakikita ko, senators have their own agendas. Jinggoy was doing his own thing. He has a conflicting interest with ex-PIDEA agent Senator Morales. That's the reason why he keeps on character assassinating him. Doon ako na buisit talaga sa kanya. Look, magmura lang ako one last ha. Jinggoy was so high up his ass na sabihin na, mind my case. Look, we're all affected by it because you're the one making laws and you're convicted. Malay mo, the next day maggawa ka ng law na i-abolish na yung bribery. Diba? I mean, simple as that. You have your own interests lined up and kaya hindi maka-function ng dire-diretso yung government kasi sa PIDEA mismo sangkot na halos lahat ng personnel dun. Kaya nga, ex-PIDEA agent JM Morales, Mr. Morales, is having so much opposition, like opposing forces, opposing cases against him kasi siya yung hindi nagpapatinag sa change, sa padaloy-daloy lang na kung sino lang nakaupo, palakas system or kung ano mang survival instinct na meron sila. But look, he's a man of integrity. He's been consistent with his fight. So yun lang po. Thank you so much. It was a very good discussion, Ma'am Joy and everyone else. Like, look, keep on speaking the word about the drug test. Kasi, look, drugs is not a small thing. It's actually a very big thing. It's a deeply rooted problem sa government. And I think it's the number one problem that we have right now. Yes. So it's a very, very serious thing. Imagine you have a family and masisira lang dahil sa drugs. We're not supposed to be a nation of addicts. We're supposed to be a progressive nation. Sayang yung pride natin na we're a rising economy in the Asia, pero pag ganito na we have a drug problem in the domestic scale. 30 years na tayong rising economy of Asia. Yes. So it hindi is mag-rise. Hindi dating dun sa laging rising. Hindi hindi pa tayo dumadating dun sa we have risen. Ayan. So let that remind you on a daily basis na ang drugs is nakakasira ng buhay, nakakasira ng nation, nakakasira ng government, nakakasira ng future. So yun lang po. Good night, guys. More power sa discussion and more power sa hindi mo pera yan. Please remind the legislation, hindi nila pera yan. Please lang.
Correct. Ayan. Thank you. Sino bang ano? Si Tita Mariel Parsha, hello. Hi, Joey. Thank you for Hello po. letting me up. I always watch your topic, you know. So I'm just giving my own opinion regarding, because I'm here in London. I work in one of the prestigious hospitals. I agree with Miss, the one from the US, that Si Tita Healthy. yes, Mhm. we have policy. If you want to apply for any government institution, it's prerequisite to have a drug test. It is prerequisite. You have to check your personal background. You have to have a reference Kasi mo mga kuya. with different Migs. people that know you, what is your status. And also, when doing the urine test, there are some sinabi ni Miss It, mayroon yun, different kinds of testing sa KET na pwede mo gawin. Pwede mo mangyari within Wala po kayo, Tita Mariel. Hello? hear me. Ayan, naririnig ka na po. Yeah. Within 2 minutes, pwede yun pag rapid. But you have to do not only once, you have to make it 2 urine test samples, not only once, to make sure. Because as she said, pwedeng maging negative yung result kasi hindi yan 100%. Kasi urine test lang, it's manual, not laboratory exams na dumaan. Yun nga po, I think we pretty much established na yung drug test kit is not a confirmatory test ng Yes. ng drug abuse or drug usage. Everybody can do that. Mhm. Everybody can do that, the urine kit test. But if you want to apply in a government kit, it's not applicable. It's a proper drug test by blood. Mhm. And Ayun. also, I would comment sa kay Jinggoy. Diyos ko, nakakainis. Imagine, he diverted the question and attacking the personnel of Mr. What's the GM? Yung it's so funny na binoljak siya ni Mr. GM na ikaw mismo, ang credibility mo, convicted ka. But me, I'm still facing my trial. Ang lakas niya ng loob magsabi, magduro-duro doon kay Mr. GM. Na, in fact, sarili niya, hindi niya kine-question kung ano siya ang pagkatao niya. You know what I mean? Mhm. Yun lang po. And also, isa na lang, Joey, I watched the blog of Attorney Roque regarding kay GM na he assured na bibigyan ng protection si Mr. GM kanina. Nag-promise siya, he give assurance to Mr. GM that he will have a protection from the government. Mhm. Thank you. Yun lang Ayun. po. That's nice to hear, Kasi, actually, yun pa pala yung isang point. Kasi pinipilit ni Senator Bato na magsalita si Jonathan Morales tungkol doon sa, doon sa, Sa confidential Informant, informant. Oo. confidential.
Yeah. Oo. Kung sino yung informant niya. And then, Jonathan Morales said, kung yung buhay ko nga nanganganib di malamang pag Correct. ni-reveal ko yung informant ko, kung sino man yan, kung i-reveal ko yan, ang tawag dito, dadalhin ko sa konsensya ko pag may nangyaring hindi maganda dyan. May sinabi si DW Lingayan kanina, yung guy na nagsabi kay Jonathan Morales na si Paquito Ochoa yung nagpapapigil doon sa operation ay patay na. Andiyan pa ba si Lingayen? Yun yung ang informant ni Senator Bato kanina na may lumapit sa kanya na informant na nagsabi na ang nangyayari totoo yan pero yung informant patay na. It's already Oo, there. mga patay na yung mga actually dapat inosisa yun ng bonggang-bongga inosisa yun ng bonggang-bongga ni Bato. Kasi Pero nung it sinabi reinforces yung worry ni Jonathan Morales na next na ako dito kasi ako yung kuda ng kuda dito ngayon lahat ng sinasabi ko na nakapaligid sa akin deads na. 'Di ba? Basically ganun yung game plan nila kay Morales because Morales is just a humble PDEA they agent. have to bring Ni him wala siyang down. posisyon, ni wala siyang influence na malaki. He's just an ordinary person. Yes. But the reason why people are very mesmerized to this guy is because this guy had been consistent in whistleblowing. Correct. Talagang Correct. lahat ng tinrabaho niya at ng hindi katanggap-tanggap sa kanya, sinabi niya, even, in early 2000s. Diba? Yeah, meron nga siyang in-spill kay meron nga siyang mga criticism na- in-spill kay, Tita Maria, wait lang po, huwag po kayo mag-overlap. Sorry. Okay. In-spill nga niya meron nga siyang mga in-spill na bonggang-bongga kay Ping Lacson di ba? So, ibig ko sabihin, I think, that is something that we need to look at as well. Kasi yung mga taong nakapaligid at yung mga taong pwedeng magpatunay, I think ito rin yung ina-express na worry ni DFX. Correct me if I'm wrong, DFX. Yung we are waiting, we are hoping that may magko-corroborate pa kay Jonathan Morales. Yep. Oo. That's an important thing. But yung may mention kasi si DW Lingayan dito. That PDEA boss died, we don't know the cause. Yeah, yes. Di ba kinoment mo yan kanina? Na yung PDEA boss yung PDEA officer na nagsabi kay Jonathan Morales na si Paquito Ochoa ang nagpapigil ay dead. Gadapan. Yes, Gadapan. DJ Gadapan. Patay na yun. Oo. Tapos yung mga informant, supposedly yung Ian na sinabi na ni-reveal daw ng isang vlogger at in-spill din daw kay Bato na perhaps ito yung informant ni Jonathan Morales ay patay na din. Patay, yes. Patay na din. Yung mga personalidad who may corroborate yung sinasabi ni Jonathan Morales, dead na. 'Di ba? So that is something that parang okay, parang ano nangyayari, 'di ba? Nakakatakot 'yun. Ayun. And Joey, I truly admire Jonathan Morales despite of personal attack. He's still very consistent to his words. He stand for it. Lahat tiniraan na siya, dinadivert yung usapan para hindi sa but still he's still consistent. Sabi ni Jerry Cho, Ma'am Joey Sen Bongo, minsan lang magsalita pero pasabog pala. Parang hindi ko masyadong na-catch yung sinabi niya, parang ang bilis niya kasi ko na binalikan. Kasi na yung mga nahuli, nakatakas. Yung he said something about yung mga Sumwanga. PDEA suspects na nakawala. Yes. 6 suspects na nakatakas early in the morning. That was yesterday, I think. Because, that was early in the morning. But according to Lasso, he doesn't know yet because he's on the hearing. Oo, ito yon.
7 drug suspects bolt PDEA jail. Sa ano to, Zamboanga to eh. Ayan o. 7 suspected drug traffickers escaped from the detention cell of PDEA in Zamboanga at dawn yesterday. 3 of the fugitives were arrested in the anti-narcotics operation in Barangay Mampang last week, which resulted in the seizure of shabu worth 146 million. Ayan. So 2:45 a.m. nagla-live pa kami ni Sas na mga panahon na yan. Nakatakas na ang mga ano. Ayan. So they found a hole on the ceiling of the detention facility. The PDEA field office refused to provide additional details as to not compromise operations it launched in coordination with the local police for the recapture of the escapees. Ayan. Nakakaloka. Nakakaloka. Ayun. Anyway, ayan. ACM, hello? Hello, ACM? Hello, ACM? Wala kang audio, ACM. Hindi ka namin naririnig. Hello, ACM? Ayan, ako meron siyang matinding tunog. Ayan. Miss Joey, Yes, Tita It. panghuli na lang siguro ako. Ito, isa sa mga pinaka nakaka-insulto na reaction ng gobyernong ito is that Marcos refuses to dignify. Sabi niya, I will not dignify the question. Sa reaction niya, kasi very dismissive, no? Every time the question of drugs, the drug test will come up, he will always give us a dismissive answer. Parang walang kwenta yung sinasabi nyo. Napakaliit na tanong yan. Walang kwenta yan. Like, for me, that's an insult to every Filipino there is. Kasi you owe it to that person. Kahit isang tao lang yan, you owe it to that person to give them a dignified answer. So wala kang karapatan to dismiss us with this question. Yun yung unang inis ako, and it has become their narrative, dismissive. Pangalawa nito, ito dahil tayo nasa abroad, yung mga nasa abroad, nasasaktan din kami na sinasabi ng mga tao na kuda kayong mga nasa abroad. Nandyan naman kayo, bakit kayo hindi magsi-uwi at ilaban ang laban sa bansa? So I've seen this many times, and I have a very, very humble blog na nag-uumpisa pa lang. Lagi ko yan nakikita sa mga sagot nila, no? Yung umuwi kayo dito kayo lumaban. Ang gusto ko lang sabihin is not because we are abroad, tapos na po ang pagiging Pilipino namin. Patuloy po kaming nagsusupport sa mga pamilya namin dyan sa Pilipinas. Patuloy po kaming nagbibigay ng trabaho, ng kabuhayan, ng edukasyon sa mga tao Financially sa Pilipinas. support as well. So we will never stop doing that. And you cannot stop us from voicing our opinions for as long as our families there are dependent on us. So Correct. yan po. Itatak nyo po yan sa mga ensaymada vloggers. Wala kayong karapatan to stop us. We may have moved outside of the country, but our spirit is still there as long as our families are there. I agree. Yan lang po. Thank you. Correct. Actually, the OFWs are very helpful sa ekonomiya ng sa lahat naman ng presidente, no. They are very helpful sa sa ekonomiya ng pagpapatakbo ng ekonomiya ng kahit anong administrasyon. Now, BBM is the president. Definitely, the OFW is contributing a lot dun sa mga economic projections ni BBM and whatnot, ganyan. So parang bakit all of a sudden biglang ayaw niya na sa mga OFW dahil nasa abroad sila? In fact, pinapakinabangan naman niya ni BBM para magpumogi siya. Dahil nakakatulong yung mga OFW sa ekonomiya natin. Nagpapadala ng pera yan eh. Kaya nakakapag-aral yung mga dapat mapag-aral dahil nga nagpapadala ng pera yan. May pang-negosyo yung mga kamag-anak dahil nagpapadala ng pera yan. 'Di ba? May pang sine, pang nood ng concert, pang whatever lifestyle that they can afford.
Nagagawa dahil nagpapadala ng pera yung mga OFW. They are helping our economy. And in return, nakakatulong sila sa gobyerno ni BBM. So, di ba parang to diminish their role just because nasa abroad sila, medyo naman yun. That's totally bullshit and below the belt. Ganon. Thank you, Miss Joey. Oo. Ayun. And Anyway, I will add to that. No, go Tita Mariel. they don't understand how hard being abroad, away from your loved ones. Those people commented on that. Maybe they are not experienced to go outside Philippines to sacrifice for the benefits of your family. Hindi madali sa palaran sa ibang lugar to work and sacrifice yourself, especially yung homesickness. Buti nga ngayon mayroong social media na you can like this, you can talk, but before it's very, very hard for any Filipino who works abroad. True, ayan. Teka, balikan ko lang Tita Mariel, yung lead na nakuha natin dito sa comment section. So Gadapan is apparently dead, and Gadapan is the one who says that Paquito Ochoa is the one na pumigil dun sa operation na nire-request ni Jonathan Morales. Gadapan was actually sacked from PIDEA in September 2012. Kailan nga yung request for operation ni March 11. So, March ibig 11 ba? sabihin, ni-refuse si Jonathan Morales after March. Kailan binenta ni Maricel Soriano yung property? August. Of 2012. Okay? You know, of course, these are not direct direct proof of but all of these happenings are consistent with what Jonathan Morales is saying. Diba? Consistent pa rin to sa kwento ni Jonathan Morales. So, please give us a reason, a really good reason kung bakit hindi namin dapat paniwalaan si Jonathan Morales. Ngayon, ikaw, Jinggoy, kung wala kang gagawin, kundi mag-character assassinate, tang ina, di ba? Character assassinate ka din namin, tang ina mo ka para di ka na manalo kahit kailan. Di ba? Sa lahat ng nasa posisyon ngayon, ikaw pa talaga magka-character assassinate, ikaw tong convicted. Di ba? Kalma! Ngayon, tingin ko may punto rin yung sinasabi ng iba na ito kasi fresh kasi yung mandate ni ni Jinggoy Estrada, kakapanalo lang yan and we have no choice kundi sayangin yung panahon na offend si Jinggoy na sinabi ng sambayan ng Pilipino na sayang ang sweldo niya. You know what, Jinggoy? Sayang ang sweldo, pinapasweldo sa'yo ng sambayan ng Pilipino. Kasi wala kang ginagawa dyan kundi humimod ng puwet. Gawin mo yung tama. Diyos me. At least kahit paano, kung ginagawa mo yung tama, kahit convicted ka, dyan, meron kaming pakinabang sa'yo. Wala kaming pakinabang sa'yo Convicted ka na nga, pagdas ganyan ka pa umarte sa Senado, wala kaming pakinabang sa'yo. Anong pakinabang namin sa'yo? Diba? Totoo yan, Miss Joey. Natataka ako, pangit mo pang magtanong sa Senado paano nanalo Nagtataka paano nanalo din yan Oo. Ayun. Andito na si Lisbeth Solander, ang cosmological woman of the universe. Ayan. Hi, Sas. I'm one of your top fan. Ayan. Anyway. I just said. Buwisit ako kay Jinggoy. Jinggoy cutie. May chismis ako from my barangay. Ay, ayan na. Sige, go.
Ay, makinig kayo Alam mo, mabuti, ano, mag-mute kayo, muna ha, para klaro si Cosmological Woman of the Universe. Ayan. actually cute lang naman tong chismis na to mula sa barangay namin. Alam mo naman, Joey, yung barangay namin, di ba nakapunta ka na sa barangay namin? Mm-mm. Oo. Di ba? So, eto na, no? So, alam mo naman, sa barangay namin, maraming chismosa. Oh. Ito nakakaloka. So, kasi yung barangay ano kasi namin, captain, nagkakalat. So, alam mo yon, parang alam mo naman to. Alam mo naman last year, 'di ba, barangay elections, tapos ang mga tao may great expectations. Ganyan. Lalo na yung barangay captain namin, nangako talaga siya na na yung barangay namin magiging payapa. Alam mo yun? Kasi yung yung barangay kasi namin, Joey, di ba, remember, maraming snatcher. Na alam mo, di ba na-snatchan ka sa barangay namin nung bumisita ka? True! Tapos, eto na, no? So, nag-chikis. So, ngayon, ako kasi, sinuportahan ko kasi yung barangay captain namin, Joey. Diba, alam mo yan. Alam mo yan. Diba, alam mo yan. Diba? True. Kasi, yung asawa kasi ng barangay captain namin, Joey, saka yung niya, kapatid, saka yung niya, news, saka yung news ng barangay namin. Kachokaran ko kasi. So, parang, Emerald, ganyan. So, ngayon, edi yan, tapos nagkaroon ng issue sa barangay hall. Doon sa sa Zumba Plaza. Sa Zumba Plaza. Girl, actually, tama ka, Zumba yung naging issue. Oo. Sabi, ano ba yan? Diyos ko, Lord. Tapos ngayon, syempre, may mga barangay tanod, may barangay, may mga konsehal. Tapos yung isang konsehal doon, nakikita mo na namang mali naman yung yung patakaran sa Zumba. Kasi yung patakaran sa Zumba ng barangay captain, dapat mga payat lang ang sasali sa Zumba. So, guys, bakit puro payat lang ang sasali sa Zumba? Payat na sila. Ano ito? Meron ba kayong fat phobia? So, ngayon, nagchismisan ngayon yung nagchismisan ngayon kami ng Muse, saka ng kapatid, nagkantsuhan. Ang sabi ni meron pa pala, may bakla pala sa amin. Maraming sa aming baklang mahilig siyang mag-director ng Miss Gay. Okay. Sabi nung baklang mahilig magpa-Miss Gay. Ano ba yan? Diyos ko, Lord, yung konsehal na yan, ha? Yung konsehal na yan, diyan pa naman ako humihingi ng budget para sa Miss Gay. Sa Miss Gay. Pero nagkakalat. So, tapos sinagot siya ng news ng barangay. Well, it's a tie, sabi mo. It's It's a tie daw, sabi ng news ng barangay. Kasi yung news ng barangay, maganda kasi siya eh. So, yung mga tao, maraming nabibighani sa kanya. So, pag siya'y nag-e-endorse na kahit sino, nag-charm niya yung mga tao, Joey, alam mo yan. Alam mo itsura ng barangay namin. So, itong konsehan na to, pinromote din niya yan. So, pati yung barangay captain, to sabi niya, no Muse, doon sa bakla mailing mag-organize ng Miss Gay, it's a tie.
It's a tie. Oo. So parang kasi nga nagagalit yung mga bakla dun kay dun sa bakla mahilig mag-organize sa Miss Gay kasi ay nako, ayan, kakahingi mo ng budget dyan sa konsehal. Kakahingi mo ng budget dun sa konsehal. Kita mo na, itsura, na-promote mo tuloy sa amin yan. Can you imagine tuwing may Miss Gay, napopromote mo yan? Alam niyo naman ang Miss Gay, takot, hakot crowd yan, di ba? Ang mga Miss Gay. So, sabi ng Muse, it's a tie. Tapos, Actually, gusto kong malaman yung nararamdaman nung director ng Miss Gay. At disappointed siya kasi hindi niya makakahingi ng budget. Oo nga. Tapos, heartbroken nga daw siya. Oo, tapos, ito nga yung, pinagtawanan ko tuloy yung Muse. Tawa ako ng tawa. Ganyan. Malandi ka kasi, parang ganyan yung gusto kong pahiwatig dun sa Muse. Tapos, niresbakan ako ng Muse. Ikaw din. Sabi niya ganyan. Ikaw din. Pinromote mo kasi yung na yan, yung barangay captain na yan. Kaya fighting tayo. Year of the Budol talaga yung At ito, sabi ko sa kanya, alam mo, Muse, kasalanan mo yan. Kasalanan mo yan at ng barkada mo. Kasi kayo, meron pa kayong mga ang eksena nyo kasi, para kayong, ano ba to? Ano nga ba yan, Joey? Ang eksena nyo kasi, Muse at Captain Ball ng basketball ang drama ninyo. Kaya yung barangay natin na mahilig sa basketball, nadala sa drama ninyo. Oo. Sumagot yung Muse. Hindi ko kasalanan yan. Kasalanan niya ng barkada ko. Tapos, nadala lang ako. Oo, kasalanan ng barkada niya. Sumagot ngayon yung barkada, I'm sorry. Ako na may kasalanan, ganyan. Tapos sumagot yung Muse. Ay nako, ikaw dapat kabarkada, dapat sa'yo dinibitin pati warik. Ganyan. Mali kasi ang parang ganyan, kailangan ka ibitin pati warik. Tapos sabi niya, malay ko ba, no? Sabi ng kabarkada, malay ko ba na, mali ko ba na magiging ganito ang turn of events sa barangay natin? Pare-pareho lang tayong pare-pareho lang tayong nadapa sa sapa. Ayun lang naman. Sa barangay, cute lang. Cute lang yung barangay. Yung barangay chismis natin. So, ayun. Parang lahat ng nasa barangay namin ngayon, Joey, no? Mabilis kasi ang development sa barangay namin. Madi-disappoint na yung maraming tao sa barangay namin. To be fair, itong mga tao sa barangay ninyo, hindi naman, kumbaga, hindi naman sila bulag-bulagan. Kahit nagdesisyon sila ng pagganon, alam nila na nagkamali. Alam nila na, anyari, diba? Yung wala nang etchos, malungos. Ganun eh. Di sumayaw na lang tayo. Sabi ni Marco Polo, baka di nyo alam sabi ni Digong kay Xi Jinping, we're blood brothers. Talaga naman blood brothers tayo sa mga Asian, bakla. Ano tingin mo ba sa'yo, Marco Polo? Dugong Amerikano? Bex! Tayo ay nagmula sa mga Austronesian at ang dugo natin ay dugong Asyano. Ma'am Xi. Masyado ko naman feeling, Marco Polo. Ginawa mong issue yung fact. It's a fact.
So hindi ko kasi, na-imbiyer na kasi ako sa hearing kanina eh. So, balik na tayo sa sa totoong buhay. So, Sige, go. yung Picoy, yung bigla siyang nag-arrive. Ano nangyari doon? Anong ginawa sa kanya ni Bato? Kasi nga, ang gulo ng kwento niya, no? Halatang gumawa siya ng kwento tungkol doon sa pagtawag niya. Oo. Etong si Picoy, tawag dito, di nagsalita siya. So, ang entrada niya is, I would like to apologize to Romy Enriquez, to James Kumar, and to the First Lady. Kasi, ang gusto lang naman daw niyang gawin is to get through Romy Enriquez. Kasi pagka he get through Romy Enriquez, sigurado makakarating kay Jonathan Morales. So, kumbaga, ang sinasabi niya, gumawa lang siya ng kwento para makuha yung atensyon ni Jonathan Morales. Ganon. Ngayon, in fact, meron daw siya mga daladalang dokumento kasi alam daw niya, kasi naiinis na daw siya sa mga nangyayari at alam niya na siya daw ang pinaka-best na makakapag-explain kung sino talaga si Jonathan Morales. At meron daw siyang daladalang mga dokumento. So, yung mga sinabi niya doon sa phone conversation, kathang isip lang daw. So, ngayon, sumaltik si Bato sa buwisi na parang, kasi parang ang entrada ni Picoy Santiago, na-realize ko kasi na ito palang Senate inquiry, madali lang pala makarating dito. Gumawa-gawa ka lang ng kwento, makakarating ka na, papatawag ka. Hindi na buwisit si Bato. So, ibig mo sabihin, ikaw gumagawa-gawa ka lang ng kwento. Pagkatapos ngayon, dahil gumagawa ka ng kwento, gusto mo kaming bulahin, dahil gusto mong bulahin si Romy Enriquez, dahil pag nabola mo siya, makakapunta ka dito. So, gusto mo siyang bulahin in order for you to get through us. Ganon. So, ngayon, paano kami makakasigurado na hindi mo kami bubullshitin dito sa hearing na to? Hindi na. Dala ko nga po kasi mag-explain ako, dala ko nga po ang mga dokumento, sabi din. Umamin ka na binubola mo lang si Romy Enriquez. Pagkatapos, ngayon, pupunta ka dito, mag-explain ka, may dala kang dokumento. Paano kami makakasure na hindi mo kami bubullshitin this time around? Sabi ni good job dun si Bato eh. Hindi niya pinayagan yung documents na sabi ni Bato, hindi kita bibigyan ng airtime dyan sa mga dokumento. I-submit mo yan sa COMSEC, sa committee secretary. I-check muna namin yan bago yan i-share sa public kung ano man yan. Ganun. So yun. So, sobrang nagsisinungaling talaga daw siya. So sabi niya, yung lambda, narinig lang daw niya sa mga vlog sa YouTube. Yung lam na tinutukoy niya. O, diba? Ayun, hello. May feedback ako. Ano mo, parang kang ASMR. So, ganun. Oo. So, ano na napag-usapan ninyo? 2 oras na. Hindi ba kayo napagod? Ano yan? Napagod na kami sa pag-rant. Ayan. Meron akong itatanong sa iyo. Okay lang? Wait lang. Nakakaloka, grabe. Tinignan ko yung viewership ng hearing. Iba't ibang platform. Kasi, meron sa Senate, meron sa Inquirer, meron sa iba't iba, girl. Tapos meron pa mga vloggers na nagla-live commentary. Girl, 100,000 plus live viewership. 100,000 plus across all platforms including mainstream media and bloggers. So ibig sabihin, nakatutok ang nakatutok. Nakatutok na, hindi mo ba isusubo? Parang ganyan. Nakatutok. Oo. Nakatutok ang taong bayan. So, ito yung nakakaloka. Pwede siyang maging, girl, anything can happen. Right now. Na halimbawa, kailangan ipatawag si James Kumar. Ngayon, pag ayaw nilang umappear, diba? EDSA 3 na raw. EDSA 4 na po. EDSA 4 na. EDSA 3. Hindi nga lang nagtagumpay yung EDSA 3. Diba? Nakakaloka. Hindi
Diba? Hindi niyo ba sinubaybay? Hindi niyo ba tiningnan yung mga viewership? Bex, nakakaloko, 100,000 plus. 100,000 plus.